Hallelujah! 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 Worship the name of the Lord. The only way to save our soul. Hallelujah! 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 Praise the name of Jesus. Hallelujah! We meditate and sing our praise to God. Hallelujah! Hallelujah! Huwag mong itindihin yung katabi. Huwag mong itindihin kapatid. Ang mga problema, nandito ang Panginoon. Nandang tayong yakapin. Hallelujah! 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 Just worship Him from the bottom of your heart. God is here. Hallelujah! The church, hallelujah! Let's invite the presence of God. Open our heart, open our mind to worship Him. Hallelujah! Lord, there is none like you.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang nag-growth sa atin. Hallelujah. Lord to God. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. There is power in the name of Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. 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 Today is celebration of the Feast of Pentecost. This afternoon we will have praise God, Pentecost Sunday doon po sa Fortune Elementary School at alas 2 po ng hapon. So, ngayon po tayo po ay dadako po sa mensaheng tungkol po sa plagues o ang mga salot po. Tayo po ang manalangin muna sa Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos na mahimala, makapangyarihan Diyos sa lahat. Igawad mo ang iyong vision po, Panginoon. Igawad mo ang iyong pagkapalat himala po, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, na bawat isa. Bless niyo po ang haliyong lingkod po, Panginoon. Hallelujah. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na mga lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo, ay ibigyan niyo po, Panginoon, ng kagalingan. Hallelujah. Ito si Jumar po, Panginoon. Ngayon siya nakapagsama, ibigyan mo sa kagalingan at himala po, Panginoon, sa kanyang buhay. In the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit, hallelujah. Ang bawat isa na rin dito, Panginoon, dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon, Panginoon, na sinasabi may bagyo man, Panginoon, may babala, Panginoon. Ngunit ikaw po, Panginoon, naglansa ng kutang kaaway, kutang demonya na hinahadlangan ang magawain niyo po, Panginoon. I pray by the power of the Holy Spirit, ikaw po nagtagumpay, Panginoon, hallelujah. Our enemies will be defeated po in the name of Jesus Christ. Bless everyone, Panginoon. Ano mga hadlang sa kawan sa lugar nito, amin pong tinatalian, sinasaway. Sa pangalan mo, Panginoon. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Let your healing flow. Let the deliverance. Hallelujah. Let the joy and happiness. For the glory to everyone. Hallelujah. Let the spirit of glory dwell upon this place. Let the power dwell, O God, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. We celebrate the blessing of the Ghost. We celebrate the goodness, Panginoon. We celebrate the protection, Panginoon. We celebrate, hallelujah. Hallelujah. Life, not giving power. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Wala ka na kayo muli. Hallelujah. Let's celebrate Jesus. Amen and amen. Praise God. Our topic today is about plagues. Ang mga salot. So, ang sabi po sa Deuteronomy chapter 28 verse 58, then the Lord will make thy plagues wonderful. Ang Panginoon ay gawa ng salot, ng kahangahangang salot. And the plagues of thy seed, even great plagues, ang mga salot sa kanyang binhi, kahit nga sa dakilang mga salot, and all continuance, ang lahat ay nagpatuloy, the sore sickness, ang malubhang karamdaman, at along continuance, ito ay nagpatuloy. Sa verse 26, 60, moreover, He will bring upon thee all the diseases of Egypt. Dadalhin niya ang lahat ng mga sakit sa Egypto which thou was afraid of, na ito ay kinakatakutan, and they shall cleave unto thee. At ito ay dadako sa iyo o akapit sa iyo. And 61, also every sickness, ganun rin ang mga karamdaman, and every plague, ang lahat ng mga salot which is not written in the book of this law, then will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. So, kapag hindi po tayo susunod sa Panginoon, yan po ang mangyayari sa buhay ng isang tao. Ating pong basa sa Tagalog, kayo ay hanggang sa iyong kapabuhan ay padadalan niya ng matinding kahirapan at
mga salot at walang katapusan na kahirapan. Sabi dito, matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan, ipadaranas niya sa inyo ang mga kinakatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padalahan din niya ng mabigat o nabanggit na sa aklat na ito at sa kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. So yan po, papadalahan niya ng mga sakit. Kapag hindi susunod sa Kanya, papadala niya ng sakit. Kapag hindi gumaganap sa Kanya, papadala niya ng mga salot. Kaya, nawa po ay maging masunurin po tayo sa ating Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Ingatan mo, ilayo po kami sa mga sakit, karamdaman, sa mga salot man, Panginoon, sa mga peste man, sa mga kamatayan man, anumang kasiraan, anumang kadustaan, Panginoon, anumang pagkawasak po, Panginoon, salamat mo, niligtas mo kami. O God, na celebration nito, Panginoon, na hindi mo pinagpatuloy po itong ang babala ng bagyo, Panginoon. Noong nakaraan pa yung celebration, hindi natuloy dahil may bagyo daw po, Panginoon. Ngunit hindi naman nangyari, ngunit ngayon po, Panginoon, na rin babala naman ng diablo nito. Ikaw po, Panginoon, yung Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! We celebrate your goodness. We celebrate your, hallelujah, Holy Spirit. We celebrate your, hallelujah, your power, Panginoon, and might, Panginoon, your healing and miracle, the wonderful works of God. In Jesus' name. Let me say, in Jesus' name. Hallelujah! Amen and amen and amen. Let me say, I love you, Jesus! Amen. Tayo makaupo po mga kapatid. Kaya, ang sabi nito, the Nephilim plagues was an epidemic of plagues of the kingdom of Nephilim, lasting from 1656 to 1658. Doon sa Nephilim ang isang salot na yun na epidemya sa kanilang kingdom. The epidemic affected mostly in central Italy. Doon ang epidemya ay tumama sa Italy and southern Italy, killing up to 1,250,000 people. Ang epidemya na salot na pumatay o kumipil ng buhay ay 1,250,000. So, throughout the kingdom of Naples, according to some estimates. Sa kapanahonan ng unang kapanahonan ay may mga salot na po. Iba't ibang mga salot ang nangyayari sa iba't ibang lugar. Noong nakaraan lamang, noong 2020, ay ang COVID-19 ay pumipil ng almost 6 million o more than 6 million na mga tao. May mga membro, may mga pastor, o may mga missionary. Kaya wala pong sinasanto ang salot. Kailangan natin ang proteksyon ng Panginoon. Kailangan natin ang dugo ng Panginoon. Kailangan natin ang panalangin sa Panginoon. Kailangan natin mag-ayuno sa Panginoon. Kailangan natin marugdog na panalangin sa Panginoon. Wala pong matibay, wala pong makapangyarihan, kundi ang Diyos ang makapangyarihan at mabuti sa lahat. Amen ba? Amen? Kaya kailangan natin ng prayer sa Panginoon. Hindi pastor ka man, membro ka man, missionary ka man, evangelist ka man, kung sino man tao, wala pong matibay, wala pong makapangyarihan sa atin. Ang Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos ay matibay, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay himala, ang Diyos kahanga. Kaya kailangan natin ang lumapit sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po sa the statistic on death have not changed. Ang mga kamatayan na kanilang sinisiyasat ay hindi nagbabago. One out of one person died. Isang tao
namamatay, ang sabi dyan, in worldwide sa pangkalahatan sa buong daigdig. There are approximately 56,600,000 deaths each year. Ayon po sa pagsisiyasat na ang namamatay taon-taon ay more than 56,600,000 deaths ang namamatay sa salot. At ang sabi dyan, that works out to 4.7 million per month. 4.7 million per month and 155,000 per day. 155,000 per day worldwide and 6,500 per hour. 6,500 per hour ang namamatay. And then, every minute, 107 person per minute. So, ibig sabihin, every minute, taon-taon ay may namatay lang 107 person. Salamat sa Panginoon, ligtas tayo, buhay tayo. Amen. And every seconds, sa isang pitik, 1.8 person die. Sa isang segundo, isang pitik lang, may namatay ka agad. Kaya wala kayong pangmayabang, kaya kang burahin ka agad. Patay ka agad. Kapag hindi ka maglingkod sa Panginoon, kapag hindi ka manalangin sa Panginoon. Kaya, ang sabi sa Greek playwright Sophocles, ang sabi diyan, said in this day, of all the great wonders, sabi niya ng Sophocles, ay mayroon pong kalahatan ng dakilang kakahanga na walang iba. None is greater than man. So, kakahanga ang tao, sabi ni Sophocles. Only for death can he find no cure. Ang sakit ay mapapagaling, ngunit ang kamatayan walang kagalingan. Kapag may sakit ka, mapagaling ka pa habang may buhay ka pa. Pero kapag patay ka na, Wala na! wala na. Hindi ba? Kapag patay ka na, wala na cure. Wala ka ng pag-asa! So, ang sabi niyan, thus death went in the end, kapag ang kamatayan ba ay nagtagumpay na at tapos na ang kamatayan, kapag ikaw ay namatay na, tapos na, Wala na! nagtatagumpay ka na, hindi pa po. Hindi pa! On this side of the grave, it's hard to tell sa kabila ng libingan ay mayroon pa pong hantungan ka. Ano ka na? Dahil po our observation sa kabila ng ating obserbasyon, we don't know much beyond the familiar words. Hindi natin alam ang mga kahulugan ng mga salita. Ngunit sinabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, there is a time to be born. Panahon na ikaw ay silang, and a time to die. At panahon na ikaw ay mamatay. Sa mga tuwid, ang buhay ng tao hindi mo nalalaman, ngunit taon-taon ay namamatay, marami namatay. Buwan-buwan marami namatay. Oras-oras marami namatay. Oh, bawat minuto marami namatay. Sa isang segundo, isang taong namatay buong daigdig. Hindi lang sa world digit. 1.8 person. Kaya, habang ikaw at ako'y buhay pa, kailangan maging masikap tayo sa Panginoon. Amen! Maging marugtog tayo sa Panginoon. Maging mapanalangin tayo sa Panginoon. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Lagi tayo malilo magsamba sa Panginoon. Dahil sabi, Lord, ikaw ang may-ari ng aking buhay. Sampahin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa hininga. Amen? Alam niyo po, itong mensahe nito ay kinausap ko ng Panginoon dito, preach the praise. Kaya nga, ito yung pinangaraw ko ngayon dahil para maghanda ko tayo. Amen!
Ang dami po mga minsay, ngunit kung nais ko ng Diyos na ipaparating po sa tao. Kaya nga, ang salot po ay wala akong pinipili. Kailangan lang tayo ay manalangin sa Panginoon. Kailangan lang maging masunod sa Panginoon. Kailangan natin ang proteksyon mula sa Panginoon. Nasabi, Lord, hallelujah, proteksyonan mo ako ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi po ng notice mo ng gobyerno, may malakas na ulan o may bagyo. Ngunit salamat sa Panginoon. Bagyo, lumayas ka! Malakas na ulan, lumayas ka! Dahil araw ng pagsimba ngayon, araw ng celebration of Feast of Pentecost, Lord, ikaw po, Panginoon, ay paparangalan, Panginoon, na araw taon ay hindi natuloy ang Feast of Pentecost dahil sa bagyo. Ngayon ay kailangan matuloy, Panginoon. Ikaw ay magbigay at tagumpay. Ikaw, Panginoon, maghuwagi. Dahil ikaw, Panginoon, Lord, nanalo na. Oh, hallelujah. Sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Amen. So, yun po. Ngayon, sinabi ko sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, he said, Enter ye in a straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth into destruction. And many will be that which go in thereof. Because straight is the gate, and narrow is the way that leadeth into life, and few there be that find it. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Marami ang sumusunod at mapasok doon, ngunit ang daan patungo sa Panginoon ay makipot, makitid, parang dumaan ka sa tulay ng alambre. Ngunit po, salamat sa Panginoon. Hallelujah, makatulay ka pa rin. Salamat sa Panginoon, makatawid ka pa rin sa iyong buhay. Tinitimbang kayo ng Panginoon kung saan ang iyong unahin, pera ba o pagsamba, negosyo ba o pagpupuri sa Panginoon. Titimbangin ka ng Panginoon. Hallelujah! Sa balansin ng Panginoon kung saan ka ba, maglilingkod saan ka ngayon, naririto ang iyong puso mo, ang isip mo ron sa labas. Tinitimbang ka ng Panginoon. Anong uri kang nilalang, anong uri kang manampalatay sa Panginoon. Kailangan mo ang Panginoon. Kailangan mo pagsunod sa Panginoon. Kailangan mo dumaan ka sa makipot na daan. Huwag sa malawak na daan. Ang malawak na daan, walang pagbabago. Ang malawak na daan, walang kabanalan. Ang malawak na daan, walang disiplina. Ang malawak na daan ay wala kong pagsunod sa salita ng Panginoon. Kailangan natin sundin natin ang salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba? Para masunod natin ang salita ng Panginoon, ang timbang niyan ay kailangan ng Biblia. Lahat pa sa Biblia. Ang may Biblia ka sa kamay. Lord, this Bible I will obey and read this every day. Amen ba? Walang Bible, pero cellphone mo. Ano mo pabasa mo cellphone eh? Merong lumalabas na ng mga talaswaan. Pero kaya na kayo ang Biblia, babasahin mo doon. Kung wala ka Biblia, sabi mo, magbili ako ng Biblia. Bibili ako ng Biblia. Dahil sinabi po sa Proverbs chapter 23 verse 23, by the truth and seal it not. Hallelujah. Ang understanding and wisdom. So kailangan natin ang wisdom and understanding. Bilhin natin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, the Bible, the acronym of the Bible is B is do your best. I is it is an investment for the Lord. Be before your bago mangyayari sa buhay mo. L is living, bago kang mamumuhay, bago kang umalis and the earth sa mundong ito. Bago ka maalis sa mundong ito, kailangan mo gumawa ka ng mabuti sa Panginoon. Sundin mo ang salita ng Panginoon. Sundin mo ang mga salita ng Panginoon sa Biblia. Let mo sa Bible. Hallelujah! The best investment before living in the earth. Hallelujah! Ngayon, kapag ikaw mamatay, maraming namatay, araw-araw, isang segundo maraming namatay. Ano sabi ng death? Death, in acronym death is departure, bago ka umalis. E is entry, papasok ka saan? At abandonment. Itatapon mo na. Itatapon mo na lahat ng mga bagay, ang iyong pera, ang iyong ginto, ang iyong mga business sa mundong ito, mga negosyo mo, lahat mo mga ari-arian mo.
mga propiedades mo, lahat mga bakay mo, mga sistema mo. Iawan mo na muna, paiwanan mo na yan. Huwag mong sabihin na dala mo sa kabilang buhay, hindi mo na madala. Maabandona mo na lahat yan. Kahit ang million pa ang pera sa mundo, ibang makinabang yan. And then, Panay yan. kapag ikaw ay mamatay, you will travel. Ikaw ay lalakbay. Saan ka lalakbay? T is travel. At ang H, saan ka na-travel? Sa langit ba o sa impyerno? Malangit. Kung ikaw ay mamatay, saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Walang purgatorio. Kailangan mo ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palamatan nila natin, Panginoon. Praise the Lord. Hindi ba? Hindi ito kwentong barbero. Ito ay mangyayari at totoo. Kailangan mo ang Biblia at salita ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan pagsunod sa salita ng Panginoon. May mapurin natin ang ating Panginoon. In Exodus chapter 12, 13 and 14, the blood shall be to you for a token upon the house where ye are. Ang dugo ay para sa inyo bilang alaala sa inyong mga tahanan, sa inyong lahat. And when I see the blood, kung nakikita ko ang dugo, I will pass over. Ako ay lalagpas lamang. Anong lalagpas? Ang anghel ng kamatayan, the angel of death, lalagpas lamang kapag may dugo sa inyong pintuan. And the plagues shall not be upon you to destroy you. Ang salot ay hindi magsisira sa inyo. When I smite the land of Egypt, no, aking saktan ang lupain ng mga Egyptian. Sa verse 14, and this day shall be unto you for a memorial. Ngayon, ang araw ito bilang alaala. Alaala. And ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generation. Ito alaala na isang fiesta. Fiesta ng Panginoon sa lahat ng mga henerasyon. And ye shall keep it a feast for an ordinance forever. Ito ay fiesta na ordinansya at walang katapusan. Ngayon, araw ng fiesta ng Pentecost at pagdalaw ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon, kaya ordinansa na ating pong ipagdiriwang, ating pong i-celebrate. Hallelujah! Ang pagliligtas ng Panginoon sa atin, ang pagpuspos ng Panginoon sa atin ng Espiritu Santo, ang pagbabago sa atin ng Panginoon, ang paglagpas ng kamatayan sa buhay mo, binuhay ka ng Panginoon. Let us celebrate the goodness of God, the power of God, the life that given us to us, ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Kailangan mo celebrate sa Panginoon. Amen ba? If you will not celebrate the goodness of God, mga kapatid, bukas makalawa ay isa kang mamatay. Dahil ang kamatayan ay walang tagamutan. Kaya habang ikaw ay buhay, may pag-asa. May pag-asa, Panginoon. Kaya ang salot na dumating sa Egypt, 10 salot. Anong salot? Ayon po sa Exodus chapter 7 at up to 12. Ito po ay lang chapter 8, chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11, chapter 12. Mahaba po na sinalay sa inyo mga salot mula sa chapter 7 hanggang 12. Ang unang salot ay tinatawag ng water to blood. Ang tubig sa ilog ay nagiging blood, nagiging dugo. Wala silang pagmamalaki na maraming tubig. Bakit sila hindi nakikinig? Hindi sila maniniwala na palalayain ang mga anak ng Diyos upang magsamba. Nagpadala ang Diyos ng salot sa Ehipto upang mapatunayan nila na kailangan na hayaan nila ang mga anak ng Diyos magsamba. Amen ba? Kapag hindi ka magsamba, kaibigan,
dadaan at darating sa inyo ang mga salot. Dahil hindi nila pinahintulutan na magsamba ang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng padala ko sila ng 10 salot. Salot na ang tubig ay naging dugo. Hindi pa rin sila makinig, hindi sila pa rin matinag. Nagpadala ang Panginoon ng salot ng mga palaka. Nagpadala siya ng mga palaka na ang kanilang mga tahanan puno ng mga palaka, ang kanilang mga higaan na puno ng palaka, ang kanilang mga paligid puno ng palaka, ang kanilang lagayan ay puno ng palaka. Sabi nila, alisin ang palaka na yun. Mapinalis ng Panginoon dahil nakiusap sila na alisin ng Panginoon doon. Pag-iusap nila kay Moses. Hindi pa rin nila pinitulutan na magsamba ang mga anak ng Diyos. Nagpadala ang Panginoon ng lice, mga puto. Kapag padalang ka ng salot ng puto, kamot ka ng kamot, para kang may allergy, hindi lang ang puto. Mula sa napakadami kang puto, asipin mo yan, kamot na to, sabi niya, ano ba itong buhay na ito? Lahat sila ay pinuto! Pero, hindi pa rin nila pinapayagan ng magsamba ang mga anak ng Diyos. Pinadalaan sila ng salot ng mga langaw. Hindi ba mga langaw? Mga langaw ay mabaho yan. Ang mga langaw ay maraming mga germs at pinakamarumi. Hindi pa rin sila naniwala. Pinadala ng Panginoon ang kanilang mga hayop ng mga sakit. At ito ang kanilang mga hayop ay namamatay. Ibig sabihin, ang salot para sa mga hayop, pinadala ng Panginoon yan at namatay ang mga hayop dahil sa sakit. Hindi ba? May sakit sa manok, may sakit sa baboy, may sakit sa karne, may sakit sa... Ibig sabihin, salot pala yan na pinadala ng Diyos. Dahil ang mga tao hindi nagsamba sa Panginoon. Ang dahilan lang ay hindi sila nagsamba at ayaw na pinutulutan ng samba ang mga anak ng Diyos. Pagkatapos, ayaw pa rin sila maniniwala. Pinadala sila ng Panginoon ng bulls, mga bukol. Hindi ba yun? Pizza. May mga chicken pox. May sabi, may sakit ngayon na monkeypox. Monkeypox ngayon, may sakit sabi nila. Pinakatakutan. Ito naman, mga bulo o mga bukol-bukol. Yung bukol-bukol na yun ay nagtutubig. Nagnanak-nak. Pagkatapos, sabi, kinakailangan magsamba ang mga anak na Diyos may tulutan nyo. Ayaw pa rin. Nagpadala ang Panginoon ng mga yelo. Graniso ng yelo. Pinakulanan sila ng graniso. Ayaw pa rin nilang pahintulutan. Ang Panginoon nagpadala ng mga tipaklong, mga grasshopper. Billion mga grasshopper na lahat sa kanilang mga tahanan. Maraming mga tipaklong. Hindi pa nila pinitulutan. At ang Panginoon nagpadala ng kadiliman. Kahit sila may ilaw, madilim. Ano kaya pag madilim, hindi mo nakita ang daanan. Ang panghuli na salot ay kamatayan ng lahat ng mga panganay. Ito po ang celebration. Ngayon, we celebrate the goodness of God, the Passover, the Pentecost. Ngayon po ang celebration po na kung paano ang Diyos ay nagligtas sa atin sa kamatayan, ang Diyos nagligtas sa atin sa kapahamakan, ang Diyos nagligtas sa atin sa mga pisit, mga salot. Kaya kailangan i-celebrate natin ang goodness ng Panginoon, ipagdiriwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Kailangan mo sambahin ang Panginoon, luwalakin mo siya. Hallelujah! God! Hallelujah! You are Almighty God! God! Hallelujah! We worship you, God! Purito, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Amen? Kapag hindi mo sambahin ang Panginoon, kaibigan, padalan ka niya ng salot. If you believe it or not, darating ang salot. Dito. Salot mo wala ka ng pera. Salot mo nakakawak ka, madukutan ka.
salot na, pinadatan ng karamdaman na walang kagalingan. Ang salot ngayon ng monkeypox yung nakakakutan nila. Yung salot na COVID-19, ang dami namatay. Million ang namatay. Ngayon, monkeypox na ngayon kapag may salot na karamihan ngayon, salot na stroke, sakit sa puso. May sakit ka ba sa puso? Salot yan. Kailangan mo ang puso mo i-ari mo sa Panginoon. Diba? Ang salot na kanser. Kapag kanser ay salot pa rin yan. Kailangan mo, hallelujah, manalangin sa Panginoon, alisin mo ang kanser. Alisin mo ang karamdaman ito. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! May wife mo sila ko mo. Ay pinagaling siya sa kanser. Lumalaki ang kanyang katawan. Parang pag-deliver sa kanyang katawan. Muli pinagaling siya ng Panginoon dahil sa panalangin namin. Dahil operahan, sabi ko, operahan mamatay rin. Operahan mamatay, sabi niya, huwag na lang operahan ako. Manalangin ako sa Panginoon. Pagkagaling ako ng Panginoon. Pagkagaling ako ng Panginoon. Pagkagaling ako ng Panginoon. Isang linggo, 2 linggo, 3 linggo. At dahil sa kanyang pupursige, gumaling siya sa pangalan ng Panginoon. Kaya na magpupursige ka. Isang linggo, di ako gumaling. 2 linggo, ako gumaling. Siyempre ka gumaling. Paano? Tinitingnan ko. At ang pupursige mo, pagkagaling ka ng Panginoon. Yan, wala pa rin ng Panginoon. Amen? Ang boy, ito sila ng boy. Pinagaling siya sa kanser. Kaya ang salot po, mga karamdaman, hindi po basta-basta yan. Lahat mo naipon ng milyon, bilyon, ubus yan kapag dadapuan ka ng salot. Walang matitira sa iyo. Walang matitira na. Yan po. Kaya nga kapag sinalot ka ng sunog, ubus lahat ang kabuhayan. Yan. Kaya nga marami nga nasunog. China nasunog kung mga kanang kabuhayan nila. Ang Amerika, ngayon, binabalita ngayon, ayaw magpapasok na sikat ng mga tao doon, na ibang mga bansa, Amerika nila, kahit Pilipino, ban na yun. Kaya ngayon, wala. Ang mahalaga, ang papasok tayo sa Panginoon ngayon ba? Hindi sa Amerika, hindi sa ibang bansa, papasok tayo sa Panginoon, sa kaya ng ating Panginoon, kaya po natin ang Panginoon. Hallelujah, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Kailangan natin, hallelujah, ligtas tayo ng Panginoon sa salot na kamatayan. Amen ba? Alam niyo po, pinausap ko ng Panginoon may salot na kamatayan. Sabi ko ng Panginoon, may salot na kamatayan darating. Hindi biro po pinausap ko ng Panginoon, may salot na kamatayan. Kaya po, hindi po biro-biro ang salot na kamatayan. Kapag ang angel of death, dadaan sa pintuan ng mga anak ng Diyos kapag may dugo ng Panginoon, lalagpas lang ang salot. Ngunit kapag wala dugo ng Panginoon, papasok ang kamatayan at may mamatay sa kanilang pamilya. Kaya kailangan natin ang dugo ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, I need your blood. I need your blood to cover us, hallelujah, to redeem us, hallelujah, hallelujah, to pay the price, oh Lord, amen. Yan po. Kaya nga, sinabi ko sa Exodus chapter 12 verse 30 and 31-32, and Pharaoh rose up in the night, and he and all his servant, and all the Egyptian, and there was a great cry in Egypt. Gumising si Paraon sa gabi na yon at kanyang mga alipin, ang mga Egyptyo, at mayroong malubhang iyakan sa mga Egyptyo. For there was not as a house where there was not one dead. Walang isa na walang may namatay sa kanilang mga bahay. Bawat bahay may namamatay. Dahil ang lahat ng mga panganay ay mamamatay kapag walang dugo ng Panginoon. Panganay na hayop, panganay na tao, patay lahat yan. Ang sabi niya, and he called all for Moses and Aaron by night. Inawag si Moses at si Aaron sa gabi na yun. And he said, rise up! Gumising kayo and get you forth from among my people. Lumakad kayo sa aking mga tauhan. Both ye and your children of Israel.
ikaw at ang inyong mga bayan Israel, go and serve the Lord. And he have said, at sinabi niya, munta kayo, magsama na kayo kung gusto magsama sa inyong Diyos. Umalis na kayo rito, dahil marami na bakay na ang aming katawan ng bawat bakay na yung mabatay, hayop man at tao. Takot na takot sila, sabi niya, umalis ka na, umalis na kayo, magsama na kayo sa Diyos nyo, kasi sinasabi niyo. Ang sabi niya, and also take your flocks at dalhin niyo ang inyong mga hayop and herds, ang inyong mga nagpapakasiwa, and as you have said, and the God and bless me also. At sabi niya, kapag kayo nagsamba na, kapag pumunta na kayo doon, pagpalain nyo rin ako, pagpray nyo rin. Kaya naniniwala ko si Paraon sa panalangin ng pag-bless. Yan ba? Gumisyan sabi niya, Ma! Pag-pray kayo doon, pag-pray nyo lang ako, i-bless nyo lang. Pero alam niyo po mga kapatid, tandaan natin, ang kaligtasan ng nanay mo, hindi ka maligtas ng nanay mo, hindi ka maligtas sa tatay mo, hindi ka maligtas si pastor. Ang ating kaligtasan ay kanya-kanya po tayong kaligtasan. Amen! Ang ating kaligtasan ay individual kaibigan. Ang sinasabi sa Titus, Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Work out your own salvation with fear and trembling. Pag sumikapan ninyo ang inyong kaligtasan, ang iyong kaligtasan, hindi sinasabi na po, ang ating mga kaligtasan, hindi po ang iyong kaligtasan. Tumutukoy sa individual. Kanya-kanya po tayo pagliligtas. Kanya-kanya po tayo lapit sa Panginoon. Lord, naninig ako, Panginoon. Sasamba ako sa iyo, Panginoon. Kung si Satanas ay naninig na mayroong naniniwala siya na sa Diyos, sa James chapter 2 verse 19, thou believest that there is one God, the devil also believe and tremble. Naniniwala ka may Diyos? Si Satanas naniniwala na may Diyos, nanginig pa ka? Nanginginig pa ang demonyo. Kaya nakapilitan natin si Satanas. Nanginginig ang demonyo, kaya nanginginig ka rin. Sabi ng Lord, sambahin, itapangin. Si Satanas hindi nagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sambahin mo ang Panginoon. Salamat na rito ka ngayon. Sambahin mo ang Panginoon para hindi ka madalalan sa salot. Ang hindi sasamba sa Panginoon darating ang salot ng kamatayan. Yun ang sabi ng Panginoon, hindi sasamba sa Panginoon. Darating si angel of death. Kaya, kapag narinig mo ngayon, makinig ka naman. Dahil kasi nakalive tayo, kaya kailangan makinig ka sa salita ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Sambahin mo ang ating Panginoon. Amen, puritan ng Panginoon. Amen, palapalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! In Exodus chapter 12 verse 36 said, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian. Ang Panginoon ay nagbigay ng pabor sa paningin ng sa mga Ehipsyo, so that they let unto them such things as they required. Sila ay binigyan ng lahat ng mga bagay na kinakailangan nila, and they spoil the Egyptian. Kaya ang mga Ehipsyo ay kanilang tinangkam ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga pagamitan, ang kanilang hayop dinala. Sinabsang nga nila dahil kung anong kailangan niya ibigay. Sabi mo, kapag hipuin ng Panginoon ng tao, sabi mo, ibigay mo yan. Dahil sabi mo, ibigay mo, kapag hindi mo ibigay, dati sa'yo sa'yo. Matakot yan, ibibigay yan. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-atubili, huwag kang magulumihanan, huwag kang mag-worry. Kailangan mo lang sambahin ang Panginoon. At ang Panginoon magbigay. Hipuin sila ang mga Ehipsyo, hipuin ang mga makamundo, hipuin ang mga kasalanan. Sabihin mo, ibigay mo yan sa kanya dahil magsama sa Panginoon niya. Kaya nakala, idalangin mo rin kami. Amen ba? Panginoon, amen ba? Amen. Ang hindi sasamba totoo sa Panginoon, darating ang angel of death. Yan ang sinabi ng Panginoon sa akin. Darating ang angel of death. If you believe that, or if you will believe, salamat sa Panginoon.
Ito po ang pangusap ng Panginoon. Marami pong namamatay na ng COVID-19. 7 million ang mamatay ngayon po. Kaya nga ang panahon. Kaya nga, ang sabi sa Exodus chapter 14, verse 13 and 14. And Moses said unto people, fear not, ang mga tao ng Diyos. At sabihin niya, huwag kayong matakot, stand still, tumayo kayo, and see the salvation of the Lord. Tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon sa atin, which ye shall show to you today. Ipakita sa inyo ngayon. For the Egyptian, whom ye have seen today, ang nakita nyo mga Egyptian, nakita nyo ngayon, ye shall see them again no more forever. Yung mga kaaway nyo, ang ating mga kaaway, nakikita nyo na paalipin sa inyo, hindi nyo na makikita. Hindi nyo na makikita. Yan ang pagligtas. Yung mga kaaway, hindi nyo na makikita. Dahil malilipol na sila. Dumating ang kamatayan sa kanila. Hindi nyo na sila makita. Ay, malilipol na sila. Dahil sinabi niya sa verse 14, for the Lord shall fight for you. Ang Panginoon ay makipagdigma sa inyo. Hold your own face ang hawakan nyo ang inyong kapayapaan. Paghawakan natin ang kapayapaan, makipagdigmaan kayo sa atin. Ang Diyos, hallelujah! Hallelujah! Sasabi, hindi na makita ang away. Hindi na makita ang away. Hallelujah! Tingnan nyo ang pagligtas sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Ililigtas tayo ng Panginoon. If you believe it, be it unto you. If you don't believe it, it's up to you. But there is angel of death will come. Ito po yun. Pinausap lang ako. Kaya sabi ko, ang hirap ko magawa ng mensahe po. Ang daming mensahe pa. I want God to speak to us that as messages for everyone. Kaya gusto ko ng Panginoon. Tayo po, ang sabi nga, in Numbers chapter 21 verse 6, and the Lord sent very serpent among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. Kinaga ang mga tao, bibit o divide, and then yung pronunciation, bit o bite, kinaga, ninat sila, na ano, na ahas na makamanda. Kaya kapag hindi ka susunod sa Panginoon, dadating ka ng ahas na makamandag. Natutulog ka mayroong ahas pa na nakalakat sa iyo. At kapag makamandagan, patay ka na. Patay ka na. Nakatulog ka, padala ka ng Panginoon. Sabi ng daga, daga, kagating mo yan, dahil hindi nagsama sa akin yan. Kagating ka ng daga. Sabi ng Panginoon, ipis! Dahil yan ay nilagsama, padala ka na kayo ng ipis! Nakakal ka ng ipis! Di ba? Lahat. Yun, padala ka ng Panginoon ng tipaklong, padala ka ng Panginoon ng sitipid yung ulipihan. Padala ka ng Panginoon ng yung mga susuot yan. Pero ito pong makamandag na ahas. Kaya nga, si Moses ay nagawa ng ahas para kapag matingnan nila ang ahas na itinaas ni Moses, sila ay gumaling. Ano ang ibig sabihin yan? Nang ibig sabihin, sumunod ka sa utos ng Panginoon, hindi ang asambay mo. Ibig sabihin, ang simbolo po na ang Panginoon na bayugoy sa krus ng Kalbaryo. Tingnan mo ang Panginoon, masdan mo ang Panginoon. In Hebrews chapter 12, looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, let us run a race with patience. Hallelujah! Let us hide every weight that race upon us. Itabi mo ang mga bagay na kasagawa sa iyo. Tumakbo ka! Lumayo ka sa kasalanan! Tumakbo ka sa Panginoon! Let us run a race! Hallelujah! Look to Jesus! Don't look for anybody else. Diba? Kapag tingnan mo ang tao, matitisod ka talaga. Di ba? Kailangan mo ang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So, ang ibig sabihin, ang ahas hindi yan sinasambang ahas, ang Diyos ay sambahin.
ang ibig sabihin ng utos ng Panginoon. Hindi ba ang mga, ang mga pharmacy, mayroon pong nakalagay dito na barbie na ahas? Ibig sabihin, at nagpapatunay, may kamandag ang ahas na pumapatay at may kamandag na magbibigay ng kagalingan. Ngunit ang kagalingan ay nasa Panginoon. Hallelujah. All diseases will take, hallelujah, will take part of you, and all diseases will take, alisin na pa yung makaramdaman ito. For He is the Lord that healeth thee. In Exodus 15 verse 26. Walang sakit karamdaman ipagpakalo ko sa inyo. Dahil ako'y manggamot sa inyo kapag sundin nyo ang utos ng Panginoon. If you will keep His word, if you will keep His commandments, hallelujah, none of His diseases will not take effect upon you. In the name of Jesus, amen. For He is the Lord of God, healeth thee. Siya ang Diyos ng gamot, siya ang Diyos ng kapagaling. Kapag sumunod tayo sa Kanya, mga utos, amen ba? Hallelujah! Amen po. In Hebrews chapter 3 verse 14, 15, 16, 17, and 18, and 19, he said, for we are made partakers of Christ, tayo naging kasama ni Kristo. If we hold the beginning from our confidence, steadfast unto the end. Kung panghawakan natin ang simula ng pagtitiwala na maging matatag tayo hanggang sa katapusan. Kaya na kayo huwag tayo matinag hanggang sa katapusan, magpatuloy tayo sa Panginoon. And then, he says sa verse 15, while it is said, at sinasabi niya, habang sinasabi niya, today, if you will hear His voice, kung napakinggan mo ang tinig ng Panginoon, harden not your heart. As in the day, in the provocation, huwag mo papamatigasin ang puso mo sa araw ng paghimagsik. Huwag mo papatigasin. Verse 16, for some, when they have heard, nung narinig nila, they provoke, parang inahamon pa nila. Albeit, not all that came out of Egypt by Moses, hindi lahat ang malabas doon sa Egypto, pero kay Moses na naligtas. Hindi lahat ang lumabas doon sa Egypto ay naligtas. Hello? Dahil hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon, patay pa rin sila. Ang sabi dyan, mga kapatid, bakit? Alam niyo po, ang dami namatay sa kinagat ng ahas, kinain ng lupa, namatay sa karamdaman, at iba't iba pong mga sakit dumating sa kanila. Dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. Kahit ang sabi nga, na may kasulatan sa verse 17. But when home was he grave 40 years. Dahil ay hinakta nila ang Panginoon. Naging matigas sila ang kanilang damdamin. Nalumbay ang kanilang mga puso sa 40 taong isipin niyo. Ilan taong na naglingkod sa Panginoon? Sino din po years na naglingkod sa Panginoon? Ako. Ikaw, wala ka pa nga 40 years eh. 40 years sila. Nagpaikot-ikot doon sa wilderness sa ilang. Ngunit dahil sa hindi sila sumusunod sa Panginoon, patay pa rin sila. Dumating ang angel of death na hindi sumusunod parang umikot-ikot lang sa mundong ito na wala pong kahinatnan kundi kamatayan ang darating sa buhay nila. At ang sabi ko mga kapatid, was is not with them that they have sinned, hindi ba sila nakasala? Those carcasses will on the wilderness, ang kanilang mga libingan, ang kanilang mga bangkay ay nakalagpuan doon po sa wilderness. Ang bangkay nila, ang mga libingan nila, ang mga kanilang mga kabuhayan doon rin na lugmok. For whom swear he that they should not enter into the rest. No, pinapangako ng Panginoon na hindi sila makaroon ng kapahingahan, na hindi kayo makaroon ng kapahingahan because but they them that believe not, dahil hindi sila naniniwala because they don't believe God. At sabi sa verse 19, so we see that they could not enter in because
of unbelief. Tayo rin, mga kaibigan, kapag hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka rin makapasok sa salita ng Diyos, mamatay ka rin. Ibig sabihin, sila ay namatay, ang kanilang libingan, ang kanilang mabangkay, ang kanilang makabuhayan, ang kanilang kayamanan, dala-dala, namatay, hindi na napakinabangan. Ang iyong pagkukumahog sa mundo ito, ang iyong pagtatrabaho, pagninegosyo mo, lahat ng kampanya, lahat nito, mauwi sa wala, mamatay ka rin. Madala mo ba sa kabilang buhay ang kayamanan mo hindi? Madala mo bang negosyo mo hindi? Ang iyong property, ang billion mo hindi? Wala pong nakinabang! Ang kahoy nabubulok dahil sa kanay. Ang bakal nabubulok dahil sa kalawang. Ang tao ay nasisira dahil sa kasalanan. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Huwag mo purihin ang kasalanan. Purihin mo ang Panginoon. Huwag mo purihin ang kamatay. Purihin mo ang Panginoon. Dahil siya ang may-ari ng buhay mo. Hindi ka mabubuhay kung wala ang ating Panginoon. He is the way, the truth, and the life. Kaya, the voice of the devil is unbelief. Kapag hindi ka maniniwala, kaibigan, it is the voice of Satan that you have heard. Pinakinggan mo ang busis sa Satanas. Ngunit ang busis ng Panginoon, kapag narinig mo ang busis ng Panginoon, paano mo narinig ang Panginoon? Hindi ko man narinig ang Panginoon. Ang Panginoon ang nangusap. Sa mga karamdaman, kinakausap ka ng Panginoon. Sa mga kahirapan, kinakausap ka ng Panginoon. Sa mga dilubyo, kinakausap ka ng Panginoon. Sa mga problema mo, kinakausap ka ng Panginoon. Kapag natutulog ka, kinakausap ka ng Panginoon. Sa mga panaginip, kinakausap ka ng Panginoon. Ngunit, matigas pa rin ang kalooban mo. Nagibagsi ka pa rin sa Panginoon. Patay ka talaga. Darating si Mr. Kamakayan. Darating si Angel of Death na may karit. At kapag nakakarit ka na, patay ka talaga. Kaya kailangan mo ang Panginoon. Huwag si Mr. Kamakayan, kundi si Jesus Christ na nagbigay sa iyo ng buhay. Hallelujah! Sabihin, Lord, I need your blood. Lord, I need your life. Lord, I need you, Lord. Hallelujah! I need your Lord. I need your power. I need your miracle. I need your wonderful works. Hallelujah! Amen. Kailangan mo ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mahirap dahil, hallelujah, na ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila, the kingdom of heaven. Mapalad ang, hallelujah, naging peace at sila ay alawin. Mapalad ang mga naamo at sila ay magamana ng lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nauhaw dahil sa katuwiran, sila ay mapupuno. Mapalad ang maawain dahil matakuan nila ang kahabagan. Mapalad ang mga malinis na puso ay matakuan nila ang pagkikita nila sa Diyos. Blessed are the pure heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Mapalad ang mga mapagpayapa at tawaging anak ng Diyos. Hindi tayo magugulo. Hindi tayo nagsut-sut na, sige, patayin mo, sige, murahin mo, sige, sirain mo. Hindi po. Tayo po ay mapagpayapa. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hallelujah, pray for your enemy. Pray for them that persecute you, despise malicious you, and persecute you. Hallelujah, hallelujah. Pray for them. Be perfect, for our Heavenly Father is perfect. Amen. Hallelujah. Kapag inusig, hallelujah. Ipag-pray natin ang usig sa atin na sila'y maligtas rin. Na sila, hallelujah, makakita ng katotohanan. Amen. Bapurin natin ang Panginoon. Amen, amen. Kapag inusig ka, kapag may kaaway ka, sabi ng Panginoon, ipag-pray mo. Pag-pray mo. Hindi naman ipag-pray. Pakakainin mo. Pakainin. Painumin mo. Kaya panalangin, kinakaya may gawa. Sabi mo, ipag-pray mo yung kaaway. Pakakainin mo yung kaaway. Painumin mo ang yung kaaway! Yan sinabi mo na wala sa batang. Sa Romans chapter 12, verse 20. Amen ba? Kapag ginawa mo yan, para ka nagbuntong ng baga sa kanyang ulo at mamapaya. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko na palang awayin siya dahil
mapagmahal pala, pakakainin na tayo, hindi po rin ng Panginoon. Yan ang gamot sa kaaway. May kaaway ka, pakainin mo, kayo pray mo. Hallelujah, ay napakain ng Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kung sinasalot ka man, pag-pray mo, Lord, alisin mo salot, Panginoon. Amen ba? Pinasalot sila pag-pray mo, Panginoon, para sila mamulot sa katotohanan. Hindi ba? Amen? Dahil sinabi po ng Panginoon sa Psalm 4:16 verse 17, ang Panginoon ay bababa. What the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, sa boses ng archangel, and the trump of God, sa trompetan ng Diyos, and the dead in Christ shall rise first. Ang mga namatay kay Kristo ay mabubuhay. And then we which are alive na tayo ay mga buhay, and shall remain, shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. At tayo mga buhay ay sasalubong rin kasama ng Panginoon, at magkasama tayo sa Kanya magpakailanman. Ang sabi dito, wherefore comfort one another with this word. Kaya mag-aaliwan po tayo sa mga salitang ito. Alawin mo siya. Hallelujah. Kung siya alawin mo, darating ang Panginoon. Matapos rin yan ang ating problema. Matapos rin yan ang paghihirap natin. Matapos rin yan ang kaguluhan na yan. Darating ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Alawin mo kaibigan mo. Alawin mo kapitbahay mo. Alawin mo kaaway mo. Alawin mo kung sino man. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay nag-alawin sa atin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Panguli, ang sabi po, hallelujah. When men were scorched with great hate, ang mga tao ay tinamaan ng matinding init. Alam, naramdaman natin yan ang init kasi ang mundo ay lumapit na sa araw. Bigla matinding init. Ngayon sinabi po ng sinsya. Ngunit, and blaspheme the name of God. Tinamaan sila ng matinding init. Ang iyak ng init, na sobrang init, ngunit sa halip na magsisi sila sa Diyos, nanungayaw pa sa Diyos, nanlalait pa sa Diyos sa pangalan ng Panginoon, with the power over these plagues, and they repented not to give Him glory. Sa halip na magsisi sila, upang bigyan ng luwalhati ang Diyos, nag-usong pa sa Diyos. Ganyan ba kayo? Ganyan ba yung kaibigan nyo, pamilya nyo, kapitbahay nyo? Na kung sabihin nyo, mainit, ano klaseng buhay na ito, mainit? Diyos ba rin sa bakit pinainitan kayo? Ang sabi ng Panginoon, dapat ka magsisisi, kaibigan. Dapat ka magsamba sa Panginoon. Dapat ka manalangin sa Panginoon. Dapat ka magpupuri sa Panginoon. Dapat ka magpasalamat sa Panginoon. Dapat ka magpupuri sa Panginoon. Yan po ang solusyon. Purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya. At ikaw aliwin ng Diyos. Sa verse 10, ang sabi diyan, and the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and the beast kingdom shall fall of darkness, ang kaharian ay puno ng kadiliman, and they know their tongue for pain. Nangangalit ang kanilang ngipin dahil sa pait at hirap at kadiliman. Sabi dito, ang blaspheme the God of heaven because their pain and their sores repented not of their deeds. Ang pait at hirap, ang sugat na naranasan nila sa tinding init, sa tinding kadiliman, sa tinding ng mga sakit, hindi pa rin sila nagsisisi. Nanungayaw pala sa Diyos, nanlalait sa Diyos. Ang sabi nito, and I saw three unclean spirit like a frog. Nakikita ko ang tatlong maruming espiritu, gaya ng palaka. Ang palaka pala, maruming espiritu yan. Come out of the mouth of the dragon, lumabas sa bunganga ng dragon. Out of the mouth of the beast, mula sa bunganga ng halimaw. And come out of the false prophet, lumabas ang mga bula ang mga guro, mula ang mga ngaral, mula ang mga propeta. So yun po, ang mga palaka, mga bulaan pala yan.
Yung tatlong palaka. Yung palipat-lipat, wala kasi yan. Espiritu palaka yan. Kapag ikaw lipat na lipat, talon na talon, di ka kasi yan, talon na talon. Espiritu palaka yan. Mayroon kang demonyo na palaka, palipat-lipat. Wala kang katapangan, hindi ka naging matapat. Wala kang, hallelujah, royalty. Hindi ka nagmamahal sa inyong simbahan, hindi ka nagmamahal sa inyong pastor, sa inyong pamilya. Palipat-lipat ka, dilipatan mo, iniwan mo yung asawa, iniwan mo yung girlfriend mo, iniwan mo yung palipat-lipat ka. Palaka ka talaga! May demonyo kang palaka! Diba? Palipat-lipat! Hindi nasisiyahan! Diba? Palaka pala yan, may demonyo. Palipat-lipat. At sabi dito, they are the spirit of the devil, they are the spirit of the demonyo. Working miracle, gumawa ng milagro. Kaya ang palaka na yung spiritong palaka ng demonyo, gumawa ng milagro. Work out round unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Ibig sabihin, ang mga spiritong palaka, gumawa ng himala rin. Naging ganyo sa iyo. Dito, mabuti nito, maganda dito, mabuti nito, may milagro doon, dyan walang milagro. You are a miracle seeker. You are pastoral seeker. You are richer seeker. Kapag umahanap ka ng kayamanan, umahanap ka ng milagro, umahanap ka ng mga bagay, ispiritong palakayan. Huwag kang mahanap ng milagro, huwag kang mahanap ng prosperity, huwag kang mahanap ng kayaman, huwag kang mahanap ng gwapo at maganda, huwag kang mahanap ng ano pa mga lahat ng mga spirit ng mga palaka. At sabi ng Panginoon, maniniwala ka sa Diyos, believe! Don't believe! Yan si Satanas yan. Ang mga nag-alilangan si Satanas yan. Ang sabi na po yun, to them that believe shall follow them. Ang mga naniniwala, susunod lang ang mga himalat na kabalaghan. Huwag kang susunod sa mga palaka, kundi susunod ka sa salita ng Panginoon. At ang mga milagro na yan, ay ano na yan, hindi ka bubuntot doon, kundi yan mga bubuntot lang yan, mga milagro yan sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Huwag ka ano lang yan, susunod lang yan, huwag kang buntot-buntot doon sa milagro sa mga, doon ako kasi mayaman doon, doon ako malamig doon, doon ako may milagro doon ako may kayamanan doon, doon ako magbigay ang isang bagong bigas, doon may milyon doon. Palaka ka talaga. Wala kang katapatan. Gusto mo ng Panginoon, maging matapat ka para hindi dalawin sa iyo. Sa Panginoon, kaya kailangan mo. Hallelujah, ang Espiritu ng Panginoon. We can celebrate the goodness of God. We can celebrate the peace of Pentecost. Lord, give me life, give me power, give me miracle, give me wonderful words. Amen. Yan po. Hallelujah. Kaya nga sinabi dyan sa verse 15, the last verse na sabi niyan, behold, I come as a thief. Pinag-aralan natin last Sunday is magnanakaw. Ngayon ito po muli. Narito, kagaya ng magnanakaw. Behold, because is he that watcheth, kahit siya ay nagbabantay, and keep his garments, at pinagilin ang kanyang mga kasuotan, let he walk naked and they see his shame. Gusto po ng Panginoon na lumakad ka na maging banal. Lumakad ka na maging matuwid sa Panginoon upang hindi ka hiya-hiya ang buhay mo. Kapag hindi ka nagsimba, nahiya ka mapakita. Kapag hindi ka nagbigay sa Panginoon, nahiya ka na rin. Dahil madamot ka. Kapag ikaw ay swapan ka, mahiya ka na rin. Kapag mukha mo, may mga kapatid, kapag ikaw ay palaka, may palipat, mahiya ka na rin. Mahiya ka talaga. Dahil ikaw gusto mo makadahuban. Gusto mo ng Panginoon. Magpakamalal ka para tayo ay magkita lang sa Panginoon. Sabi namin, be holy, for I am holy, sing the Lord. Hallelujah. For the peace to all men and holiness, for without peace to make unto the Lord. Amen. In Hebrews chapter 12, verse 14, amen. Puri natin, Panginoon. Let us start at hallelujah, everybody, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Lumakad tayo, hallelujah. Na mayroong katapatan sa Panginoon. Upang hindi dumating ang kamatayan. Listen, mga kapatid. It is not a joke. God is not a joke. In Galatians chapter 6, verse 7. God is not a joke. God is not a mock. For what a man is sowing, he will also reap. Salamat sa Panginoon. Nakita niyo. Hallelujah. Si Rusty, pray-pray ka Panginoon.
Hallelujah. Ito siya stay. Dahil pagkabalisa ng Panginoon para dumating ang buhay. Hindi kamatayan. Salamat na kita ko. Hallelujah. Hallelujah. Sa kapatid natin si Diyos at pinagpala ng Panginoon ko siya. Pagpalain ng Panginoon. Nakita ko kayo. Hallelujah. Natutuwa ang Panginoon. Kapag kayo narito, inumpuri ng Panginoon. Sambahin ang Panginoon. Kapag hindi niyo sambahin ang Panginoon, mark of this, there shall angel of death come into your house. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Let's pray to the Lord. Lord, at ilang Diyos yung pagpala. Ang mensahe po, Panginoon, sa isinalita po, Panginoon. Ipinangalan ko po, Panginoon, ang tungkol sa sarap na kamatayan po, Panginoon. Nawa sila'y maniniwala po, Panginoon. Nawa sila'y susunod sa iyo po, Panginoon. At pagalingin mo sila, pagalingin mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo. Puspusin mo kami ng iyong kangahagawa, Panginoon. Puspusin mo kami ng pagpapala. Let us celebrate the goodness of God. Let us celebrate the Feast of Pentecost. Hallelujah! Ang celebration of Pentecost, lumabas ang kamatayan sa buhay mo. Lumagpas ang kamatayan. Lumagpas ang kahilangan. Lumagpas ang kasiraan. Dahil tinubos ng ayon ng Panginoon. Hallelujah! Let us pray. I will say to the Lord, dear Lord, I want to be faithful upon you. I want to be loyal upon you, Lord. I want to be righteous upon you, Lord. Hallelujah. Believe it, and you will receive miracle. If you don't believe it, it's up to you. God will not force you to believe. But the word of God giving a warning that you will pray. Each and everybody will pray. Huwag kayong katawa-tawa. Huwag kayong palaro-laro lang dyan. Kung gusto nyo mabuhay, mag-pray kayo sa Panginoon. Kung gusto nyo mabuhay, mag-pray kayo sa Panginoon. Kung gusto dumating ang kamatayan sa iyo na sa inyo. Let us pray to the Lord. Hallelujah. Pray. Hallelujah. Pray. Hallelujah. Manalangin. Once and pray. Hallelujah. Once and pray. Hallelujah. Pray. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Iligtas mo kami sa karamdaman. Iligtas mo kami, Panginoon, sa kamatayan. Iligtas mo kami sa makitax man po, Panginoon. Iligtas mo kami sa COVID-19 man, Panginoon. O yasakala balaya sa kiyaya sandalo. Balaya sakala balaya sa kiyaya sandalo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na magpagaling. Ikaw ang Diyos na magbigay buhay. Ikaw ang Diyos na bigay ng kalakasan, Panginoon, Lord. You are there, hallelujah, to save us. You are there to provide us. You are there, hallelujah, to save us, hallelujah, from sickness and diseases, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming manggagamot na hindi makapagpagaling sa kanyang sarili. Maraming manggagaway na magsisira ng kanyang kapwa. Maraming magnanakaw na magnakaw. Maraming mamatay tao ay mamatay rin. Maraming naninira, masisira rin. Ngunit kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ipag-pray sa Panginoon. Pray your enemy. Pray that for persecute you. Pray for them that curse you. Hallelujah. Haya sa kala, haya sa kiyaya sa dali. Pakainin mo sila. Painumin mo sila. Hallelujah. Pag-pray mo sila. Hallelujah sa kala. Gumawa ko rin kayo mabuti sa kanila. Hallelujah sa kala, haya sa kiyaya. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Pray, hallelujah, hallelujah. Sawayin mo ang kamatayan. Sawayin mo, Panginoon, kamatayan. Sawayin mo ang karamdaman. Sawayin mo ang salot na, Panginoon, ng COVID-19. Ang salot na ng monkeypox. Ang salot ng kabulutong. Ang salot ng, Panginoon, Lord, at chickenpox. Ang salot ng, Panginoon, agihan mo, Panginoon, ang mga klaseng salot ng Panginoon. Sawayin mo sa mga anak mo po ang mayroong dugo. Let the blood of Jesus cover you. Let the blood of Jesus, hallelujah, sabihin mo, Lord, cover me by your blood. Cover me your blood, my family, my house, hallelujah. My family, Lord, cover me my blood. Cover me your blood, hallelujah. Yes, at alabalaya sa kiyaya, sanda, Lord. Salamat po, Panginoon, nagbabala ang gobyerno na mayroon ng baha, mayroon daw po, Panginoon. Dilubyo mayroon daw po, maging salamat po. O God, na pinayapa mo ang bagyo, Panginoon, dahil we will celebrate your goodness. We celebrate your Feast of Pentecost. We celebrate that you are, give us life, give us peace, give us life, give us peace, hallelujah, give us Holy Ghost. We ask, hallelujah, be a my dweller. We will celebrate the goodness of God. But when the day of Pentecost was fully come, do it all in one
one place, minsan another came a sound from heaven of rushing mighty wind into the house where they were sitting. They appeared to them a cloven tongues like as of fire, and set upon of them. They were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak in other tongues as the Spirit in utterance. Hallelujah. Marvel not, for it is the word of God. It is the word of God. It is the word of God, not the word of the devil. It is the word of God, the wonderful word of God. Hallelujah. If you speak in tongues, hallelujah, to celebrate, hallelujah, the goodness of God. Hallelujah, to celebrate the life that you gave to us. Ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Let us celebrate the life that you gave to us. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you for the life. Thank you for the miracle. Thank you for the wonderful works. Hallelujah. Thank you for everything. Jesus, Jesus, we love you, Jesus. Hallelujah, we love Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, amen, amen, amen. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Where be the Holy Ghost in Jesus' name? Where be the Holy Ghost in Jesus' name, in Jesus' name? Where be the Holy Ghost in Jesus' name? Where be the Holy Ghost in Jesus' name? Where be the Holy Ghost in Jesus' name? Lord, pakalagin mo, Panginoon, kaluluwa in Jesus' name. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Pray, hallelujah. Pray to the Lord. Pray to the Lord, hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, pagalingin mo sila. Pakainin mo sila, Panginoon. Painumin mo sila. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pakainin mo sila po, Panginoon Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pususin mo, Espiritu Santo, Panginoon. Pususin mo, Espiritu Santo, in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Pususin mo ng Espiritu Santo po, Panginoon Lord. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Pususin mo, Panginoon Espiritu Santo, in the name